Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Alam mo yung partner, may Oplan katok ngayon yung PNP eh. Ay, talaga? Kapag narinig mo, anong naalala mo? Parang tokhang, di ba? Parang tokhang, di ba? Oo. So yung Oplan katok ngayon ng PNP mga kabrigada, ito naman ho para sa mga loose firearms o kaya yung mga may rehistro na hindi pa nire-renew. Para doon sa mga barel mga kabrigada. So hindi drug-related Hindi yung drug-related to, operation? partner. Yung COMELEC, tumutol dyan. Oh. Sa ambush interview kay Chairman Garcia, sabi niya naku, hindi ho kami tutol dyan. At kung anumang mga bagong ipatutupad ng PNP na related sa election, dapat ikinoconsult muna sa amin. Oh, di ba? Ganun siya nabanggit. Kasi yung basis dyan, Brigada Gabs, yung, syempre, yung election law. Oo, di ba? Pero parang hindi raw nakonsulta ang COMELEC. At kung konsultahin man sila, hindi sila papabor dito. At may paglilinaw ho yung PNP ho dyan sa Oplan katok na yan at tiniyak din ho nila na wala hong pang-aabuso sa kanilang operasyon. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada Live Report. Nilinaw ng PNP ang layunin ng kanilang Oplan katok sa gitna ng pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia ukol sa posibleng pang-aabuso ng operasyon. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, ang Oplan katok ay bahagi ng regulatory function ng PNP upang tiyakin na ang mga lisensyadong baril na may expired na lisensya ay mabigyan ng abiso para sa renewal. Hindi umano ito sinimulan para sa eleksyon kundi isang tuloy-tuloy na programa ng PNP. Mula January 1 hanggang December 31, 2024, nakapagsilbi na sila ng mahigit 600,000 notices sa mga may expired licenses kung saan 16,473 ang nakapag-renew na at 10,676 na baril ang isinuko para sa safekeeping. Tiniyak ng PNP na ang operasyon ay nakafocus lamang sa mga individual na may expired licenses at hindi para manakot o mangharas. Batay sa datos ng Firearms and Explosives Office, mahigit 300,000 na barilang na-revoke ang rehistrasyon dahil sa kabiguang mag-renew, habang nasa 44,000 naman mula sa mga juridical entities. Sinabi rin ng PNP na hindi na kailangan ng permiso mula sa COMELEC para ipatupad ang Oplan katok dahil ito'y bahagi naman na ng regular na operasyon laban sa loose firearms. Ang mga baril na isinuko ay mananatili sa safekeeping hanggang hindi nare-renew ang lisensya ng may-ari. Karamihan sa mga firearms holders ay appreciative naman daw sa abiso dahil nabibigyan sila ng oportunidad na ayusin ang kanilang lisensya. Tiniyak ng PNP sa publiko at COMELEC na ang layunin ng Oplan katok ay para sa kaligtasan at upang kontrolin ang pagkalat ng loose firearms. Brigada Gab and Brigada Abner. Tanong dyan, Brigada Kath, kailan unang isinagawa, inilunsad yung Oplan katok na yan? Ang nangyari kasi, parang yung timing na-highlight ngayong pasok tayo sa election period. Isi-search ko pa kung kailan nagsimula pero matagal na itong programa. Brigada Abner, itong Oplan katok, yun nga na-highlight, tama ka, dahil election. Kasi ang binabanggit dyan ni COMELEC Chairman Garcia, meron namang gun ban. Diba, parang kapag ilabas mo yung baril mo at wala kang lisensya, huhulihin ka. Ito kasi, parang nakafocus naman dito, ito yung parang magbibigay abiso sa mga license holder ng mga baril na i-renew nyo. Ito na may paalala doon sa mga may-ari ng baril na may lisensya, ngunit expired na. Pero syempre kapag election period, Brigada Kat, Brigada Gabs, ganito kasi yung understanding ko. During election period, pinaka-powerful sa lahat ang COMELEC kasi nga dinideputize yung PNP. So kaya hindi maiwasan na maiugnay sa COMELEC yung ganong mga aktibidad. Ang tanong ba dyan, yan ba ay pinapayagan ng COMELEC? Ang tanong din dyan, Brigada Kat, may gagawin ba na hakbang ang COMELEC para linawin yung guidelines ng implementation ng Oplan katok program na yan? Siguro dapat mag-usap ang COMELEC at PNP para patungkol dito. Pero para naman sa PNP, wala silang nilalabag dahil regulatory function daw nila itong Oplan katok na ito, Brigada Abs. Okay, pero siyempre given na yan na ginagawa na talaga yan ng PNP, pero dapat kahit papaano, nakapag-usap pa rin sila sa COMELEC. Diba? Kaya nga sila dinodeputize, Brigada Gabs, correct. diba? Diba kasi ang dinadahilan nga nila ngayon ng PNP, matagal na namin ginagawa yan. Wala pang election period. Pero kahit na, diba? Dahil nga meron umiiral na, bakit ba tayo may gun ban sa ngayon? Dahil may halalan. Yun, diba? Saka parang, ano pa yung Oplan katok kung meron namang gun ban? Yun din yung pinupoint ng COMELEC.
Pero yun nga, gaya ng nabanggit natin at ninyo, dapat siguro mag-usap yung COMELEC at PNP patungkol dito sa Oplan Katok na ginagawa, ongoing itong programa na ito ng PNP. Okay. Okay. Sige, salamat, Catherine. Maraming salamat. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cass, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Ito Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummy ES2 Oral Drops. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,